Tumatawag siya ng tubig sa dagat, ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, nasa kontrol ng Diyos yan eh. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Ngayon po, we are shooting this video sa kalagitnaan po ng November and sadly, in the span of around 1 week, dalawa po ang dumaan na bagyo. Ang una po ay sa Central Philippines sa may Cebu at pangalawa po, syempre, ito pong dumaan ng Aurora, papuntang Baguio. And right now, as we are shooting this, hindi naman po siguro maririnig, pero actually nag-howl, no? Tumutunog po actually ang wind. Very strong, maingay po ang hangin sa labas. Pero dahil po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan, kaya po we were able to shoot and medyo meron ng sunshine mga ka-youthi, ano po. And hindi po ito ang first time natin na mapag-usapan yung patungkol po sa mga kalamidad. This is a continuation, especially po sa pinaka-in-demand na preacher po dito sa U3, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International, at ito po ay compilation ng mga pagsagot niya patungkol po sa mga kalamidad. Sino ba ang talagang kumbaga may pakana, sino ba ang nag-aalaw nitong mga bagyo, mga lindol, something like that mga ka-U3. At sa akin pong background sa pag-aanalisa sa pag-iimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at delegado ng Pilipinas sa isang konferensya na inorganisahan ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-U3, syempre po alam niyo na po yun kung kayo po ay part ng more than 191,000 subscribers ng U3 na hindi po ako member ng Members Church of God International. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So please take it with a grain of salt dahil hindi ako kaanib. Posible po na mag-agree ako sa aking mga napapanood or mag-disagree ako sa aking mga napapanood. But I guarantee one thing mga ka-youthi, I'm just giving my fair reaction at wala po akong religious agenda. Wala akong sinasabi ng isang reliyon ay dapat niyong kaaniban or ang isang reliyon ay dapat wag niyong kaaniban. So if everything now is ready mga ka-youthi, this will be I think 4 videos daw po, a little bit short lang. So, compilation ng mga itanong mo kay Soriano episode. Sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Hindi gawa ng masamang espiritu yon. Ang nagpapasapit ng bagyo, ang Diyos. Ang nagpapaulan, ang Diyos. Siya rin ang nagpapalindol. Basahin natin yung sa 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan ay pinapasapit ng Diyos dahil sa kasamaan ng tao, kapatid. Yang bagyo. Yun namang tidal wave, ang Diyos din ang gumagawa nun. Basahin natin yung Amos 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. So, yung tidal wave, nanggagaling din sa kapangyarihan ng Diyos yun. Indol, galit ng Diyos yun eh. It's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. So, yung lindol, it's a manifestation of God's wrath. Basahin natin ang Jeremias 4:24. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat na burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas.
Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Galit ng Diyos yung pag-uga o paglindol, kapatid. Gis-gis ng Jeremias. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kanyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Sa makatwid, nagpapatunay na ang lindol galing din sa Diyos. Yan ang sabi sa Biblia. Yang lindol, yang mga malalakas na natural calamities, yan ay manifestation ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Ang sabi nila, likha raw ni Satanas yan. Pero ang totoo, hindi pwedeng alugin ni Satanas ang mundo. Wala siyang karapatan. Nung nakipag-usap siya sa Diyos para patunayan ng Diyos yung tungkol kay Job, nakapagpagawa siya ng malakas na hangin para mamatay yung mga anak ni Job. Pero yun ay sa pahintulot ng Diyos. Hindi nagagawa ni Satanas yun sa kanyang sarili. Tanong muna po natin sa Biblia, sino ba ang nagpapaputok ng bulkan? Basahin po natin. Okay, before we continue, so ito po yung second part, So, I think 4 videos na po ito. Yan po ang sinabi sa atin ng ating staff. But gusto ko lang po itanong mga ka-U3, yes, we understand na according kay Brother Eli, na ang nagko-cause, ng mga pagyanig, mga pagbagyo ay ang Panginoon. Pero paano po kayo natin ma-take into consideration yung man-made na mga pangyayari? For example, just in general, yung epekto po ng climate change. So, pwede po ba nating sabihin na dalawa ang pwedeng cause nito dahil lang sa, kumbaga, the fallen condition of the world dahil sa ating hindi pag-iingat sa kalikasan, mga ka-youth, kaya po merong climate change, and these climate change of course increase the numbers of floods, for example. And then on the other hand, yung cause nga ng Diyos mismo as an expression of His power and His wrath, or in the end it's all just God's, mga ka-youth. So God caused the destruction of life, and on that regard it kind of tells us though God is a wrathful God, mga ka-youth, dahil alam naman po natin ang consequence nitong mga tidal wave na yan, mga super typhoon na experience nga natin. Walang pili, mayaman, mahirap, mga ka-U3. So, paano po kayo natin ma-reconcile yung idea that God caused all these floods? These are manifestations of His wrath, His anger. So, hopefully you could comment below what do you guys think about that. Yung parang meron kasing duality, mga ka-U3, Tinangaklat ng Amos, ganito po ang ating mababasa. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Panginoon po pala ang nagpapabugso ng tubig ng dagat sa lupa, yung tidal wave, po. So yung tidal wave, isang kalamidad na dumating sa Haiti, ang Diyos ang may kagagawa nun. Siya ang tumatawag ng malalaking alon sa dagat at ibinubugso sa lupa. Ngayon, sino rin po ba ang nagpapalindol? Basahin po natin ang Job 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Nagpapayanig po sa lupa ang Diyos. Ang katunayan, meron pa nga dumadating na mas malakas pang yanig dyan o earthquake. Basahin natin ang Hebreo. Ganito po nakasulat sa 12:26. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang iyayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Pati langit pala, kayang yanigin ng Diyos Nayayanig niya ang lupa, pwede niya ring yanigin pati langit. Kaya kapatid, ang nagpapasapit ng lindol, ang Diyos pa rin.
Sino ba nagpapaputok ng bulkan? Ang Diyos din. Sa awit naman tayo, 104:32. Na siyang tumitingin sa lupa at nayayanig. Kanyang hinihipo ang mga bundok at nagsisiusok. Kaya pag umuusok yung bundok mayon, hinihipo ng Diyos yun. Dapat malaman ng taga-albay. Tuwing uusok ang mayon, hinihipo ng Diyos yung bundok mayon. Ano pa? Pagka umuulan naman ng malalakas na bagyo, ang Diyos pa rin yun. Basahin po natin sa Jeremias 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos din pala nagpapabagyo ng malalakas na bagyo kapatid. Yung mga hurricane na sinasabi nila, yung mga blizzards, mga kung ano-anong mga natural calamities kung tawagin natin. Tanungin natin ng Diyos, ano kaya kahulugan nitong mga ito? Panginoon, ba't ito sumasapit sa mga tao? Bakit po? Isa lang naman po ang sagot dyan kapatid. Isa lang ang sagot dyan. Lahat ng kasamaan na mararanasan ng tao, bunga ng kanyang kasamaan. Bunga ng kasamaan ng tao mismo. Bunga ng ating pag-abuso. Bunga ng hindi natin pagkilala sa Diyos. Bunga ng pagtalikod natin sa Diyos. Nangyari na po ng una yan sa Israel. Sinabi ng Diyos sa Israel, pag hindi mo ako susundin, ang mangyayari sa'yo, ito. Nangyari nga po sa kanila lahat yun. Yung lahat ng mga sumpa ng Diyos na nakarating sa Israel dahil sa hindi nila pagtupad. 28:15 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo ang sinasabi. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin, hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, na sa gayo'y pinabayaan mo ako. Dahil po pala sa kasamaan, dumarating ang mga sumpa ng Diyos sa tao. Nangyari na po sa Israel yan nung araw. Nagkaroon ng gera, nagkaroon ng mga bagyo, nagkaroon ng mga salot, kung ano-anong mga kalamidad ang nakarating sa kanila dahil sa kanilang mga kasamaan. Iisa lang po ang dahilan niya, nagpapaalala ang Diyos sa atin. Ganun yun, kapatid. Nagpapaalaala lang po ang Diyos sa atin para tayo magising sa ating pagkakatulog. At sana, huwag mawalan ng kabuluhan yung ipinararamdam ng Diyos sa atin, mga kababayan. Pag sumasapit mga bagyo, mga tidal wave, mga lindol, mga kung ano-anong kalamidad na dumarating sa tao, maisip man lang sana natin na pinaalalahanan tayo ng Diyos na magbalik sa Kanya. Napakalayo na po natin. We have gone too far. We have abused not only our environment but also our own being.
Sobra na ang abuso nating ginawa. Sinisira na natin ang paligid, sinisira pa natin ang ating katawan, kaiinom ng alak, kakakain ng walang habas. Merong mga tao, napakabigat na, napakalalaki na ng tiyan, hirap na yung puso. Talagang may nakita akong mga tao, di na halos makakilos. Abusado tayong masyado. Ayan. Binigyan tayo ng pagkain, wala tayong ginawa kundi kumain ng kumain, hating gabi, madaling araw, kain ng kain mga tao. Ang nangyari na nung araw yan, 17:26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ayun, biro nyo, kaya dumating yung paglipol, walang ginawa ang tao, kundi kumain, uminom, mag-asawa, pag-asawahin, mamasyal, nakalimutan na nila ang Diyos. Okay, before we continue, pasensya na po, Brother Elia. And I like how Brother Eli is mentioning also, yung nga yung na-mention natin kanina, in my interruption, na may, human impact din, yung ating mga ginagawa. Yung ating mga ginawa, yung ating hindi po pag-iingat sa ating kalikasan. But ultimately, Brother Eli is saying na ito pong ating na-experience na dahil sa mga bagyo, ito pong mga kalamidad nating na-experience, it's a reminder of God. And His reminder na kinakailangan na nating bumalik sa ating pananampalataya, bumalik sa Kanya, bumalik loob sa Kanya. So, na-mention ni Brother Eli, ano yung number one reason kung bakit may mga kalamidad? Number one, dahil sa ating pagiging masama. And what does it mean? Inaabuso natin, ang ating kalikasan, ating mga sarili, may mga pag-abuso tayo laban sa Diyos. Meron tayong disbelief, hindi tayo naniniwala sa Kanya. And another point po na na-mention ni Brother Eli is tayo ay tumalikod sa Kanya. So yan po ang mga rason kung bakit meron ditong mga tinatawag na fortuitous event. Actually, sa pag-aaral nga po ng batas, isa pang pag-describe din is act of God. Although mga kayuthi, honestly, meron po akong kaunting pagtatanong dito po sa idea nga ng isang wrathful na Diyos. How about mga kayuthi? Kasi ito po ang alam ko sa other naman po ng mga biblical scholars na perspective, patungkol sa mga natural calamities. God created the world, yung mga tectonic plates na yan, yung mga Pacific Ocean, yung ating Indian Ocean, yung Atlantic Ocean, source yan ng typhoon, hurricane, tsaka cyclone, di ba? But the consequences of these things that He created, it was not His doing anymore. May mga ganun po kasi ng mga scholars, mga kayuthi, yan po ang kanilang pagtingin. Bakit kamo? Dahil God empathizes with humans when we experience suffering or pain. In that kind of thinking, it tells us that God is a more loving God. God feels our pain and God understands when His creations are struggling or having to deal with things that are normally out of their control, mga kayuthi. Please comment below what you guys think about that. Kain na lang sila ng kain, inom ng inom, asawa, pamamasyal. Basahin pa natin, kapatid, na Daniel yung 28. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Tingnan nyo, yung paglipol ay bunga ng galit ng Diyos yun sa tao dahil sa kasamaan ng tao. Walang ginawa kundi kumain, uminom, magsaya, magbili, puro negosyo, nagtatanim, puro pansarili, pagtatayo ng bahay. Nako, ngayon, kondominium, ang mga tao, napakaraming mga pinagkakaabalahan sa ating panahon. Pero magbigay ng kaunting panahon para magbulay-bulay para sa Diyos. Pero mag-anyaya ka sa
mga disco, mga inuman, madaling maganyaya. Pagkaanyayahan mo ang tao sa kalayawan, ay naku, madali lang. Pero pag-aanyayahan mo para sa Pampanginoon Diyos, napakahirap mag-anyaya. Yan po ang dahilan, kapatid. Kaya ang tao nakakaranas ngayon ng sari-saring mga kung ano-anong bagay. Pero kung magbabalik tayo sa Diyos, kapatid, kahit palagay mo, buong mundo na, masasama na silang lahat. Magbalik loob ka sa Diyos, pwede ka namang iligtas ng Diyos na ikaw mag-isa eh. Palagay mo, libo-libo yung nakakamatay sa lindol, ay nako, malalagay ka sa ilalim ng lamesa, hindi ka tatamaan. Basahin natin yung nasa amin. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Mo, 1,000 mabubuwal sa iyong siping, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Kaya kung magbabalik loob tayo sa Diyos, may pag-asa tayo eh. Kahit naka 10,000 yung namatay doon sa kapitbahay mo eh, sa'yo wala eh. Dapat, para wag ka matakot sa bagyo, malapit ka sa nagpapabagyo. Kasi may nagpapabagyo eh. Ganito ang nakasulat sa 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Makita mo kapatid, ang bagyo, nanggagaling sa Diyos yan eh. Yung tidal wave, nanggagaling sa Diyos yun. Basahin natin ang Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at pumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Tumatawag siya ng tubig sa dagat, ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, nasa kontrol ng Diyos yan eh. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Basahin natin ng Job, Kapitulo 9, versikulo 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Siya rin ang nagpapalindol, inuuga niya ang lupa. Dahil nagagalit siya, pagka nakakita ka ng lindol sa isang lugar, malakas, ay nagpapakita ng galit ang Diyos. Ganon din yung bagyo, ganon din yung tidal wave. Para wag kang matakot, dapat lumapit ka sa Diyos. Iingatan ka niya sa gitna ng mga yan. Kasi paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa Kanya. Hindi lang natin naintindihan yung mga natural disaster na nangyayari. Bunga yan ng sobra ng kasamaan ng tao. Hindi na kumikilala sa Diyos, marami nang ayaw man lang na manalangin sa Diyos, tumasama ng masyado ang tao. Ang ginagawa ng Diyos, nagpapasapit ng mga ganyan para maalala siya ng mga tao. Tingnan mo, pag lumilindol, maraming nananalangin. Kaya nga nung bumagyo yung sa Bisaya, tingnan mo, yung mga puno ng nyog, nung dumating na yung malakas na hangin at tidal wave, nabubunot yung mga puno ng nyog eh. Pero tayong kapatid, nadat nandun sa may malapit sa dagat.
wala na siyang makakapitan. Kumapit siya, puno ng papaya. Yung mga nyog, natanggal yung puno, nadala ng alon. Siya sa papaya lang nakakapit. Hindi siya natamaan. Hindi siya nalunod. Ayan, si kapatid na Arlene Verona. Itong kamakailan, may bumagsak na tulay sa Taiwan. Yung kapatid na nandun sa barko rin, awa ng Diyos, naligtas siya dun. Nakaligtas siya sa pagbagsak ng tulay. Kung mag-iisip ka, kaya ang nakapagligtas sa kanya, yung naalala niya yung asawa niya sa Pilipinas. Kinuha niya yung cellphone niya, umalis siya dun sa punta dun sa may dulo ng barko. At tawagan niya kanya asawa. Nung oras na yon, nung bumaksak yung tulay, siya'y kapatid sa iglesia ng Diyos. Kaya ang masasabi ko, para wag kang matakot sa bagyo, lumagay ka sa tabi nung nagpapabagyo at magtiwala ka. Kagaya nga nun sa Yolanda. Biro mo, kumapit lang siya sa papaya. Yung mga nyog, nagkakatangay. Yung papaya hindi natangay. Biglang lumakas yung puno ng papaya. Meron talagang gano'n. Mas mabuti yung meron kang kasamang Diyos sa buhay, hindi ka niya pababayaan. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Iba na yung meron kang kasamang Diyos sa buhay. Okay, mga ka-youthy. So, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Yeah, that's quite short. Sure po ako. So, magko-comment naman po dyan, bitin, syempre. Pero, like what I mentioned, so we'll be putting po yung mga iba pang related na videos, no? Patungkol po sa kalamidad. Ayan, mga act of God, mga bagyo, lindol, at iba pa. Ilalagay po natin yan dito po sa may upper right. So, you can click that para po sa iba pang mga videos na nagawa na po natin ng reaction before pa. Pero sa ating episode ngayon, I think this is very straightforward, mga ka-youthy. Madaling maintindihan, syempre. Ang sinasabi ni Brother Ellie, ito pong mga nangyayari na pagyanig, ayan, earthquakes, tidal wave, mga pagbagyo. The one who causes that is God only. The reason why it happens is because it is the will of God. Kaya nga po, I mentioned earlier, sa mga luma po ng mga libro, even sa mga legal books, ang term po niyan is act of God. And Brother Ellie tells us that it is God's way of reminding humanity na we should get our act together, kumbaga. Dahil ano yung mga rason? It's our, kumbaga, pagiging evil, no? Dahil sa ating kasamaan bilang tao. So, inabuso natin ang Diyos, tumalikod tayo sa Kanya, wala tayong pagkilala at paniniwala sa Diyos. So, yan po ang rason kung bakit merong ganitong uri ng reminder ang ating Panginoon sa atin sa pamamagitan nga po ng mga sakuna, ng mga kalamidad, mga ka-year 3. But then again, I also raised the point na sa iba pong mga perspectives ng ibang theologians, they believe indeed, no, na creation ng Diyos, yung mga tectonic plates, yung nagkakos po ng bagyo, yung mga ocean, syempre, ginawa ng Diyos. Pero yung consequences nito sa kanilang naturalness ay hindi na po cause ng Diyos, hindi intention ng Diyos ng much destruction through these typhoons, super typhoons, and much death, mga ka-youthy, sa lahat ng living things. And also emphasizing on the fact that when these kinds of things happen and humans experience much pain, much suffering because of these calamities, God is empathetic and He understands the pain that we are feeling. Kumbaga siya ay mas caring and loving in that kind of interpretation, mga ka-youthy. But then again, for Brother Ellie's perspective, no. Talagang lahat yan na nangyayari ay dahil kalooban niya ng Diyos and He wills all of these super typhoons, mega earthquakes to happen. Just to remind human beings that He is powerful and we have to go back to Him, kumbaga. And if you notice on the last part na sinabi ni Brother Ellie, diba? God gave a promise that I will never leave you nor forsake you. And siguro in a way, if yung mga natamaan po ng bagyo, yung mga nagsuffer po ng death, ay mga kaanib, for example, no, sa kanyang iglesia or mga believers na sa Diyos. So siguro in a way, we can see that as a way for the person to go back to God, you know, in a quote-unquote untimely manner, mga ka-youthy. So please comment below what do you guys think about that. I think this is quite tricky and very timely, of course, dahil nga po sa ating panahon ngayon, we are actually currently experiencing a lot of typhoons, of course. And as I mentioned, we're shooting this November, no, kalagitnaan ng November 2025. Dalawang bagyo ang aming na-experience so far, Tino at Uwan, mga ka-youthy. So please comment below what do you guys think about this episode. You can watch the video over there, playlist over here, and kung hindi ka pa subscribe, please click subscribe there, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.